Okay lang nalalayo sila for the meantime, parang maka-rewind naman sila. I know how painful sa side ni Kim Chu, at least nandyan lagi si Paula Avellino na dumadamay ngayon kay Kim Chu sa pinagdadaanan. Ang best gift ko sa kanilang dalawa is my prayers always. Ma'am Dur, sana mabasa nila Kim Chu at Paula Avellino itong comment ko sa'yo. Ingat tayong lahat, Ma'am Durs. Love, love lang tayo. Pray, pray tayo. Kim Pao forever. Nako, maraming salamat po sa komento. Ginang Corazon Carilla. Hopefully nga po ay makarating kay Kim and Paulo Avellino itong napakagandang komento po ninyo na hindi nyo siya nakakalimutan na ipagdasal tuwing tutulog po kayo. Sobrang malaki ang pasasalamat nila sa inyo for sure pag nangyari pong mabasa po nila ito, no? And tama po kayo dyan. Tama lang na lumayo muna si Kim and Paulo Avellino for the meantime para syempre makapag-relax, makapag-refresh, makapag-isip-isip, tigil hinga, kalma muna, 'di ba? Para meron silang lakas muli na harapin ang mga susunod pa po na pagsubok sa buhay. Kasi habang nabubuhay tayo mga kakimpaw, meron at meron tayong mga problemang pagdadaanan. Ang problema lang, paano natin kaya i-handle yung mga ganitong problema. Mabuti na lamang po si Kim Chu may isang Paulo Avellino na lagi pong nasa tabi niya, handa pong umalalay at syempre magsakripisyo, umunawa at makinig sa mga problema ni Chinita Princess. Thankful tayo doon mga kakimpaw dahil si Paula Avellino, saksi po siya sa mga pinagdaanan at na-overcome ni Chinita Princess na mga pagsubok sa buhay. Tapos eto na naman mga kakimpaw. 'Di ba? At sana po ay malagpasan ni Kim Chu ang ganitong pagsubok sa buhay. Yan ang ipag-pray natin. So maraming salamat sa komento. Ginang Corazon Carilla, God bless po and mag-iingat kayo palagi. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang video po nitong si JP. So naalala ko lang mga kakimpaw, yung nabidyohan po ni Kim Chu si JP na tumalikod siya umiiyak. Yun pala may ibig sabihin mga kakimpaw. Hindi niya na po pala kaya yung kanyang pinagdadaanan na problema with Chinita Princess. Yun po pala yun. Kaya pala ramdam ko na may bigat itong magkapatid na to, may problemang kinakaharap. Yun pala yun mga kakimpaw, no? Yun pala yung nasa likod ng mga iyak nitong si JP kung saan talaga namang love na love din ang ate Kimi niya. Sabi nga dito mga kakimpaw sa isang post, kapatid ni Kim Chu na si John Paul Chu masaya para sa kanya. Ngayong may bagong business na naman siyang inopen sa Cebu. So kaya siguro nag-open muli si Kim Chu ng panibagong store ng House of Little Bunny para syempre kung hindi man mabawi, at least, 'di ba, makaipon muli si Chinita Princess ng pera kasi nga po ang laki ng nawala sa kanya. Kaya sa mga taga Cebu dyan, mga kakimpaw, suportahan po natin ang House of Little Bunny Store ni Chinita Princess. Bumili po tayo kung kaya po natin mga kakimpaw kasi napakalaking tulong po nun kay Kim Chu. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Chinita Princess. Kakacheck ko lang po ng Instagram story niya at ibang mga account niya as of 6:00 po mga kakimpaw. Wala po siyang post and marami po ang nakakamiss sa kanya. So napag-alaman natin mga kakimpaw na bawal po pala siya munang mag-post sa social media. Siguro pinagbawalan po ng management dahil tumatakbo na nga po yung kaso, yung investigasyon sa pinail na kaso ni Chinita Princess laban po sa kanyang mga kapatid or sa kanyang kapatid, hindi mga sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu. So, kinakailangan po siguro na manahimik muna si Kim Chu sa social media and wag mo nang magbasa ng mga social media account dahil para maiwasan din po yung stress. And syempre mga kakimpaw, nililimitahan din po siya ng management siguro dahil maapektuhan talaga mga kakimpaw si Chinita Princess dito eh. Sabi nga po dito ng isang account sa X, kaya pala wala siyang post dahil pinagbabawalan muna siya mag-post at sa social media. Respect pero nakakamiss. Yes mga kakimpaw, nakakamiss
si Chinita Princess. Hindi po tayo sanay na wala pong paramdam si Kim Chu. Parang may kulang po sa pang-araw-araw nating buhay pag hindi po natin nakikita yung mga post ni Kim Chu na isang patunay na okay lang siya. 'Di ba? Mas lalo po kasi nag-aalala ang mga fans pag nakikita nilang walang paramdam si Kim Chu, wala man lang repost, 'di ba? Wala man lang Instagram story. So kahit mahirap mga kakimpaw, unawain na lang natin na kailangan pong gawin ito ni Chinita Princess para syempre kahit papaano malimutan niya, maibsan niya po yung kalungkutan, yung sakit na pinagdadaanan niya po kasi the more po na nagbabasa siya sa mundo ng social media, mas lalo po siyang nasasaktan, nalulungkot, 'di ba? Kung ano-ano yung mababasa natin sa social media na bakit mo pinailan ng kaso, kapatid mo 'yan, 'di ba? Kaya nilimitahan siguro na mag-social media muna si Chinita Princess. Like din po ito nung nangyari kay Vice Ganda nung binatikos po siya, pinagbawalan daw muna siya na magbasa ng social media kasi for sure kung ano-ano yung mababasa niya doon. 'Di ba? So, ganito siguro yung nangyayari ngayon kay Chinita Princess. Pinagbawalan siya na wag munang mag-post mga kakimpaw at gumugulong naman po yung kaso. So sa mga darating po na araw, buwan at linggo, siguro lalabas na naman po mga kakimpaw yung resulta ng pagsampa ng kaso nitong si Kim laban po kay Lakambini Chu. And itong si Lakambini Chu naman po ay kumukonsulta na sa kanyang mga abogado kung paano ihahabla or dedepensahan yung kanyang sarili laban dito sa isinampang kaso ni Chinita Princess. Matibay po ang ebidensya mga kakimpaw, paano niya po mahabla, paano niya po mapoprotektahan at may paglalaban yung kanyang sarili. 'Di ba? Admit niya na lang na nagkamali talaga siya, nagkasala siya, 'di ba? Pero magbabayad po siya sa batas mga kakimpaw. 'Di ba? Parang nasa 20 years na pagkakakulong or habang buhay na pagkakakulong kasi parang hindi lang ata 100 million di umano yung mga nawala plus mga asset pa mga kakimpaw. Sobrang laki po, sobrang nakakaawa si Chinita Princess, no? May nabasa ako na hindi lang daw 100 million, 156 million daw, may nagsasabing 300 million. Grabe mga kakimpaw, kung may katotohanan man nga po yung ganun kalaki, sobrang nakaka-stress, sobrang nakaka-depress. Kasi hindi lang po pera ang ninakaw niya kay Chinita Princess, maging ang kinabukasan ni Chinita Princess, inalis niya, ninakaw niya po mga kakimpaw. Pinagpaguran yon sa loob ng 22 years na uwi po sa wala. So ang kawawa si Chinita Princess. Kaya mahigpit na yakap, Kim Chu, sa'yo at sana mapagtagumpayan mo at naibsan mo ang sakit at problemang nararamdaman mo ngayon. Kung totoo man na may ipinapataw na restriksyon kay Kim Chu tungkol sa paggamit ng social media habang may kinakaharap siyang kaso laban sa kanyang kapatid, isa itong sitwasyon na maaaring magdulot ng mating bigat sa kanya bilang artista, public figure at bilang kapatid. Sa mundo ngayon kung saan ang social media ang pangunahing paraan para makapagpahayag, makapagtrabaho at makipag-ugnayan sa fans, ang pagbabawal na ito ay parang paglagay sa kanya isang silent zone kung saan limitado ang kanyang boses. Ang ganitong klase ng restriksyon ay hindi basta-basta. Kadalasan ginagawa ito upang maiwasan ng mas malalim na gulo, misinterpretation o paglabas ng salitang maaring magamit laban sa kanya sa legal na proseso. Posibleng payo ito mula sa kanyang legal team upang maprotektahan siya, hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil anumang statement online ay pwedeng maging evidence kahit pa hindi naman iyon direktang tungkol sa kaso. Bukod dito, hindi natin dapat kalimutan na personal na bagay ang hinaharap ni Kim. Kapatid niya ang involved. Hindi ito simpleng issue ng showbiz. Ito ay isang masakit at komplikadong sitwasyon sa loob ng isang pamilya. Ang pagharap sa legal na proseso ay isa ng mabigat na hamon. Pero mas masakit kapag ang taong kakasuhan mo ay kadugo mo mismo. Kaya't natural lamang na mas piliin ng kanyang team ang pagiging maingat upang maiwasan ang emotional posts o anumang spontaneous reaction na maaring magdulot ng mas malaking gulo. Malungkot at mabigat ang sitwasyon. Sa mata ng publiko, parang artista lang ang nakikita natin, pero sa likod nito ay isang taong dumaraan sa personal na dagok na pwedeng magdulot ng stress, anxiety at emotional exhaustion. Mas maim na bigyan siya ng espasyo at pag-unawa. Hindi masamang manahimik muna. Sa katunayan, minsan ang pagkakaroon ng silent period ay paraan para maipon ng lakas, makapag-isip ng malinaw, at makapagdesisyon ng tama.
Kung may social media ban man, hindi ito nangangahulugang may mali siya. Madalas, ito ay taktika para maprotektahan ang kaso at para na rin maging maayos ang proseso, lalo na't napakasensitibo ng isyung pampamilya. Makaapekto ito sa kanya bilang artista. Pero pansamantala lang. May mga artista ring dumaan sa ganito, nag-social media break muna, pero bumalik na mas matat at mas maingat. Ang pinakamahalaga ay ma-resolve na mas ang problema nila magkapatid. Ang pera pwedeng kitain ulit. Ang career pwedeng bumangon ulit. Pero ang relasyon sa pamilya, mas masakit kapag tuluyang nasira. Ang balitang ito ay nagpapakita ng isang napakasensitibong yugto sa buhay ni Kim Chiu, isang yugto na hindi lamang tungkol sa kanyang career, kundi tungkol sa kanyang personal na pagkatao at relasyon sa pamilya. Ang pagbabawal o paghigpit sa kanyang pagpo-post sa social media ay malinaw na indikasyon na seryoso ang legal na proseso na kasalukuyang hinaharap niya. Sa larangan ng showbiz kung saan nakadepende ang komunikasyon, branding, at koneksyon sa publiko sa social media, ang ganitong restriksyon ay siguradong nagbibigay ng malaking stress at pressure kay Kim. Hindi madaling mapatahimik sa social media ang isang artista na ang trabaho ay nakatali sa publiko. Pero minsan, ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi proteksyon. Maaring payo ito ng kanyang legal team para matiyak na walang masasabi si Kim, kahit hindi sinasadya, na maaring baluktutin o gamitin laban sa kanya sa korte. Sa ganitong klase ng away, lalo na't may kinalaman sa pera at pamilya, napakasela ng bawat salita, bawat post at bawat pahayag. Ang mas mabigat pa rito, ang taong sangkot ay kapatid niya mismo. Ibang antas ng emosyon ang nakatali dito. Guilt, disappointment, pagmamahal, galit, pagkalito, at pagdududa. Lahat yan pwedeng sabog-sabog sa loob ni Kim ngayon. Kaya't ang pagdistansya sa social media ay maaring paraan para hindi siya makapaglabas ng emosyonal na post na hinggil sa sitwasyong maaring magdulot ng mas malalim na sugat o maling interpretasyon. Makikita rin dito ang malaking responsibilidad na nakaatang kay Kim bilang isang public figure. Kilala siya sa pagiging open at expressive online, mahilig mag-share ng masasayang moments, mga saloobin at updates sa buhay niya. Kaya ang biglang pagbawas o paghinto ng pagpo-post ay maaring magdulot ng pag-aalala sa mga fans. Pero ito rin ay isang pagpapatunay na handa siyang sundin ang proseso kahit mahirap at handa siyang isakripisyo ang pagiging active online para maayos ang sitwasyong pinagdaraanan niya. Mas malalim na pagsusuri. 1. Legal na proteksyon, posibleng bahagi ito ng legal advice na iwasan muna ang public statements. Kapag may ongoing case, maging simpleng emojis o quotes ay pwedeng bigyang ibig sabihin ng kabilang kampo. 2. Emosyonal na kalagayan. Sa dami ng mga issue na sunod-sunod na dumadating kay Kim, natural lamang na makaramdam siya ng pagkapagod. Ang social media break ay maaring paraan niya para huminga at manatiling grounded. 3. Public pressure. Bilang artista, alam niyang maraming mata ang nakaabang sa bawat galaw niya. Any misstep, kahit maliit, ay pwedeng lumaki e-frame bilang panig niyang statement tungkol sa kaso. 4. Pagpapanatili ng imahe. Mas maigi ng manahimik kaysa sugot ng emosyonal na maaring maling ma-interpret. Sa panahon ngayon, isang screenshot lang ang kailangan para masira ang isang reputasyon. Ano ang maaring ibig sabihin nito? Hindi ito nangangahulugang guilty si Kim, kundi nag-iingat siya. Kapansin-pansin na maraming personal na pagsubok ang sunod-sunod na dumadating sa kanya. Malinaw na sinusunod niya ang payo ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, abogado, management, at pamilya. Ipinapakita nito ang maturity niya bilang isang individual at artista. Ang isyong ito tungkol kay Kim Chiu na pinagbabawalang mag-post sa social media dahil sa kinakaharap na kaso laban sa kanyang kapatid ay nagpapakita kung gaano kabigat at kasensitibo ang sitwasyong kinasasangkutan niya ngayon. Makikita dito ang dalawang magkaibang mundo na nagbabanggaan. Ang mundo ng showbiz at ang realidad ng legal na proseso at personal na problema sa pamilya. Una, malinaw na ang social media restriction, kung totoo man, ay hindi para patahimikin siya bilang artista, kundi bilang proteksyon para hindi maging komplikado ang kaso. Sa panahon ngayon, bawat salita ng isang public figure ay pwedeng magkaroon ng malalim na epekto. Kahit simpleng post o caption ay maaring gamiting argumento o ebidensya laban sa kanya. Kaya't kung may payo ang legal team na manahimik muna online, iyon ay para sa kabutihan ng kanyang sitwasyon at hindi bilang parusa. Ikalawa, hindi madali para kay Kim na iwasan ang social media. Ito ang pangunahing platform niya bilang artista, influencer, at public personality.
Dito siya kumukuha ng trabaho, nagbibigay ng update sa fans, at ipinapahayag ang sarili. Kaya ang pagbabawal dito ay siguro isa sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang pinagdaraanan. Ikatlo, ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang pamilya ang kanyang kinasasangkutan. Walang mas mahirap na laban kaysa problemang may kinalaman sa sariling dugo. Wala nang mas nagpapabigat pa kaysa sa pakiramdam na kailangan mong sundin ang batas kahit masakit para sa puso. Sa kabuuan ang masasabi ko, ito ay sitwasyon na nangangailangan ng malawak na pag-unawa, tahimik na respeto at sapat na espasyo para kay Kim upang makapagpahinga, makapag-isip at makapaghintay ng tamang panahon bago muling magsalita. Kung kaya niyang tiisin ang katahimikan ngayon, malaking patunay iyon ng kanyang lakas, maturity at paggalang sa proseso ng batas. At sa huli, ang pinakamahalaga ay maayos at makatarungang pagresolba ng problema nila bilang magkapatid. Emosyonal na hamon, parang sitwasyon ay tiyak na napaka-stressful. Bilang isang public figure na likas na expressive sa social media, ang biglaang paghinto sa pagpo-post ay pwedeng magdulot ng frustration, pagkabahala o pakiramdam ng isolation. Pero ito rin ay pagkakataon para mas maprotektahan ang kanyang sarili at maiwasan ang anumang impulsive na aksyon na pwedeng makaapekto sa kaso. Maraming fans ang tiyak na mag-aala sa kanya, lalo na kung hindi nila alam ang buong detalye ng sitwasyon. Mahalaga na magkaroon ng respeto sa privacy niya sa panahong ito. Ang labis na curiosity ng publiko ay maaring magdagdag ng pressure kay Kim. Sa showbiz, ang social media ay bahagi na ng career. Ang temporaryong paghinto ay pwedeng makaapekto sa engagements, endorsements at visibility, pero pansamantala lang ito. Kapag maayos na ang sitwasyon, pwede pa rin siya makabalik na mas matatag. Ang kaso laban sa kapatid ay malinaw na paka-personal. Ang legal na aspeto ay mahalaga, pero higit pa rito ang emotional at relational na dimension. Ang maayos at maingat na hakbang ay mas makakatulong sa posibleng pagkakaayos sa pagitan ng magkapatid sa hinaharap. Ang pagsunod sa mga legal na payo at pag-iwas sa social media sa panahong ito ay nagpapakita ng maturity at pagiging responsible. Ipinapakita rin nito na kaya niyang unahin ang tamang proseso kaysa sa pansamantalang satisfaction ng pag-share ng saloobin online. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kontrobersya o social media restriction. Ito ay isang malaking paalala na ang mga public figures ay tao rin na may personal at pamilya na pinagdadaanan. At kung minsan, ang tahimik na hakbang ay mas mahalaga kaysa sa pagiging visible sa publiko.